Akala ni Vilma sa pag-amin niya sa asawa at paghingi ng tawad ay maaari na niyang itama ang lahat. Pinili niyang iwan ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagtataksil at buuin ang pamilya kasama si Renato. Lumipas ang mga taon, napatawad siya. Nagkaroon sila ng mas maraming anak at nagsimula ng panibagong buhay. Pero paano kung ang kasalanang pilit niyang kinalimutan ay biglang bumalik sa buhay niya sa ibang paraan? Hanggang saan niya kayang harapin ang nakaraan bago tuluyang masira ang pamilyang matagal niyang ipinaglaban? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Anong iniisip mo, Vilma? Yun ang tanong ng kabit ni Vilma na si Ed pagkatapos ng isang sandali na naman na may nangyari sa kanila. Napapikit si Vilma. Sinabi niya sa sarili niyang ayaw niya na. Pero yun, at nasa isang silid na naman siya ng hotel, kasama ang kabit na si Ed. Umupo siya sa gilid ng kama at marahang hinugot ang kumot na nakatakip sa kanyang mga binti. Hindi niya tiningnan si Ed. Sa halip, kinuha niya ang blouse na nakasabit sa upuan at isa-isang inayos ang sarili. Alam niyang eto na yon, ang huling pagkakataon. Hindi na siya dapat pang makipagkita kay Ed. Habang isinusoksok niya ang isang braso sa manggas ng blouse, sumagi sa isip niya ang mukha ni Renato. Kasunod noon ay ang imahe ng kanilang bahay at ang anak nilang si Vanessa. Vilma, tawag ni Ed. Napahinto ang kamay niya sa pagsara ng isang botones. Ano? Dito ka muna. Talagang aalis ka agad? Saka parang ang tahimik mo ngayon. Ano bang problema? Huminga siya ng malalim bago tuluyang humarap dito. Nakaupo pa rin si Ed sa kabilang bahagi ng kama. Magulo ang buhok at seryoso ang mukha. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang sasabihin. Ilang beses na niyang inensayo sa isip ang mga salitang yon. Pero ngayong nasa harapan niya na si Ed, tila walang tamang paraan para sabihin yon. Sa simula pa lang, problema na itong ugnayan natin, Ed. Sandali siyang napatingin sa sahig bago muling tumingin dito. Hindi na pwedeng ipagpatuloy natin to dahil mali na talaga ang lahat ng ginagawa natin. Hindi agad sumagot si Ed. Mabagal itong tumayo at kinuha ang pantalon nitong nakapatong sa upuan. Napag-usapan na natin to dati at sinabi mo rin sa akin na kailangan mo lang ng panahon. Kung ganoon, bakit parang ngayon bigla kang sumusuko? May sinabi ba si Renato sa'yo? Napayuko si Vilma. Yun ang pangalan na ayaw niyang marinig mula kay Ed. Hindi dahil galit siya kay Renato, kundi dahil sa tuwing nababanggit ang pangalan nito, bumabalik sa kanya ang katotohanan na may asawa siya. May anak siya at may pamilyang naghihintay sa kanya. Si Vanessa, mahina niyang sabi. Iniisip ko siya. Iniisip ko ang asawa ko. Nalulungkot lang naman ako na palaging nasa barko ang asawa ko. Kaya pumatol ako sa'yo. Sa una, masaya naman talaga ako. Pero habang tumatagal, kinakain na ako ng konsensya ko. Palagi akong takot na baka malaman ni Renato. Bahagyang natawa si Ed ng mapakla. So pipiliin mo sila. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila, ang asawa mo pa rin ang pipiliin mo. Ano ba dapat? Ed, may asawa ako. Pinilit niyang panatilihing kalmado ang boses niya kahit nanginginig na ang kanyang mga kamay. Kahit gaano ko gustong takasan ng gulong ginawa ko, hindi ko pwedeng ipagpatuloy ang pagkakaroon natin ng relasyon. Lumapit si Ed sa kanya at nagsusumamo ang mga mata. At ako, itatapon mo na lang ng ganito. Vilma, umamin ka na. Hindi ka pa ulit-ulit na makikipagkita sa akin kung hindi mo ako mahal. Aminin mo nang nawala ng pagmamahal mo sa asawa mo at ako na ang mahal mo ngayon. Hindi siya nakasagot. Nangingilabot siya sa pagmamahal na sinasabi ni Ed. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang nasusunog sa mga kasalanan. Napansin niya ang sakit sa mukha ni Ed at mas lalo siyang nakonsensya. Pero alam niyang kung muli siyang maawa, maaari na naman siyang bumigay. Ed, tapos na tayo. Huli na to. Hindi na ako makikipagkita pa ulit. Ayoko na.
Muli niyang ipinagpatuloy ang pag-aayos ng sarili. Nanatiling nakatingin sa kanya si Ed. Sigurado ka? Iiwan mo na lang ako ng ganito. Vilma, sinasabi ko sa'yo, babalik ka rin. Hindi mo ako matitiis. Itanggi mo man. Alam ko masigit na ang nararamdaman mo sa akin. Huwag mo namang gawin sa akin to. Vilma, pumayag na ako na maging kabit mo lang. Binaba ko ang pagkatao ko para sa'yo. Tapos iiwan mo lang ako ng ganito. Nanginginig ang mga kamay ni Vilma. Hindi niya kayang makinig. Mas lalo siyang kinakain ng takot. Matagal na niyang kilala si Ed. High school pa lang, kilala niya na ito. Mas una niya itong nakilala kaysa kay Renato. Nang muli silang magkita ni Ed, simpleng kumustahan lamang. Hanggang sa nauwi na sa pagkakamabutihan. Nauwi na sa pagtataksil. Namalayan na lang ni Vilma. Nalulunod na siya sa pinagbabawal na relasyon. Lalo na kapag malungkot siya at sumasampa sa barko ang kanyang asawa. May pagmamahal ka pa ba sa akin? Nagsusumamo pang tanong ni Ed pagkatapos magbihis. Napapikit siya. Hindi naman niya maitatanggi sa kanyang sarili. May namuong damdamin sa kanya sa ilang buwan ng pakikipagkita kay Ed. Dahil kung sasabihin niyang wala, magsisinungaling siya. Ngunit kung sasabihin niyang meron, baka lalo lang niyang pahirapan ang kanilang paghihiwalay. May nararamdaman ako para sa'yo, maingat niyang sagot. Pero hindi ibig sabihin nun na tama para sa atin na ipagpatuloy pa ito. Vilma, pwede pa nating ayusin. Magtatago ako. Aayusin. Hindi pa naman niya nalalaman, hindi ba? Magtatago tayo. Vilma, mas magiging maingat ako. Napailing si Vilma. Nagugulantang sa mga sinasabi ni Ed. Hindi na natin pwedeng ituloy ito. Tama na, Ed. Maghiwalay na tayo. Single ka, binata pa. Maghanap ka na lang ng ibang babae. Yung kaya kang mahalin at panindigan. Yung walang sabit na katulad ko. Ayoko, Vilma. Nangilid ang mga luha ni Ed. Alam mo naman ang nararamdaman ko, hindi ba? High school pa lang tayo, mahal na kita. Walang umamin. Hindi naging tayo pero alam ko na alam mong pareho nating nauunawaan na gusto natin ang isa't isa. Natakot lang ako kasi sino ako para manligaw sa'yo? Walang-wala pa ako nun. Ngayong bumalik na ako, kasal ka na. Pero kahit ganun, mahal pa rin kita. Kaya kahit kabit mo na lang, di ba? Kahit ano, kaya kong tanggapin mula sa'yo. Basta wag mo kong iwan at itapon na parang basura lang. Nangilid ang mga luha ni Vilma. Nakakaramdam siya ng awa kay Ed. Naiintindihan niya naman ang nararamdaman nito. Inaamin niyang may pagtingin siya rito noon pa man. Pero habang tumatagal, mas napapagtanto niya na mahal niya ang kanyang asawa. Na hindi niya kayang saktan pa ng ganoon si Renato. Iwan mo na si Renato. Ako ang bahala sa'yo. Ako ang bahala sa ating dalawa. Hihigitan ko ang buhay na kayang ibigay ni Renato. Pangako, sambit pa ni Ed. Napailing siya at umiwas ng tingin dito. Hindi ko kayang iwan si Vanessa. Mas mahal ko si Renato. Asawa ko siya at may anak kami. Habang nasa tabi mo, wala na akong ibang maramdaman kundi konsensya ko na bumubulong sa akin na mali naman talagang lahat ng ito. Bakit? Kapag nalaman to ni Renato sa tingin mo, tatanggapin ka niya. Lalaki siya. Ayaw ng mga lalaking naloloko sila. Isusuka ka niya. Kaya sumama ka na lang sa akin. Nangilid ang mga luha ni Vilma nang maisip na pwede ngang mangyari yon. Di isuka niya. Kasalanan ko naman yon. Malaman niya, di pagbabayaran ko at magtitiis ako. Nahimasmasan na ako. Pagtataksil itong ginagawa natin at tama na. Napatigil si Ed. Parang ayaw tanggapin ang mga desisyon niya ngayon. Ngunit sa pagkakataong yon, naramdaman niyang malinaw ang desisyon niya. Kailangan niya na talagang tapusin. Ayusin mo ang sarili mo. Umuwi na tayo. Pagkatapos nito, wag na tayong magkita ulit. Malamig na sabi ni Vilma at lumapit na sa kanyang bag. Makalipas ang ilang minuto, magkatabi silang naglakad palabas ng silid. Wala nang sinabi si Vilma. Habang pababa sila ng elevator, paulit-ulit niyang iniisip
kung ano ang sasabihin niya kay Renato kapag dumating ang oras na sakaling malaman ito. Alam niya rin naman kasi na walang lihim na hindi nabubunyag. Paglabas nila sa hotel building, agad ni sinalubong sila ng mainit na hangin mula sa kalsada. Isang hakbang pa lamang ang nagagawa ni Vilma nang bigla siyang mapahinto. Nanlamig ang mga daliri niya. Sa di kalayuan, may lalaking nakatayo malapit sa isang sasakyan. Kilala niya ang tindig na yon, ang mukha at ang mga matang nakatutok sa kanya. Renato? Halos hindi lumabas ang pangalan ng asawa mula sa bibig niya. Lumingon na rin si Ed. Siyang asawa mo, hindi ba? Hindi sumagot si Vilma. Sobrang takot na ang nararamdaman niya. Hindi siya makahinga. Parang bangungot ang nangyayaring yun. Nagsimula nang lumakad si Renato patungo sa kanila na parang isang leon na lalapain sila. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat bago pa lumala ang sitwasyon. Pero paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na wala ng magandang paliwanag? Kitang-kita naman na kagagaling niya lang sa hotel kasama ng kabit niya. Renato, teka, hindi siya pinansin nito. Diretso ang tingin nito kay Ed. Ikaw? Lumapit si Renato hanggang ilang hakbang na lamang ang pagitan nila. Renato, makinig ka muna sa akin. Mabilis niyang sabi. Pwede nating pag-usapan to ng maayos? Pag-usapan? Naramdaman niyang nanginginig ang tuhod niya. Renato, please, huwag dito. Pagkatapos ng ilang buwan mong pagsisinungaling sa akin, sinasabi ko na nga ba? Nang una ayoko maniwala sa sinasabi nila na may kinakatagpo ka. Nasa barko ako, nasa malayo at ayoko mag-isip ng kung ano-ano. Yun naman pala, totoo pala talaga. Diyan kayo galing. Anong ginawa nyo? Nagpakasarap? Napayuko si Vilma habang tumutulo ang mga luha. Hindi niya maitatanggi kasi totoo naman. Pero sinabi niya sa sarili na huli na yon. Napatingin siya sa paligid. Tinitingnan na sila ng ibang tao. Tumulo ang isang luha sa pisngi niya. Pasensya na. I'm sorry. Please, Renato. Biglang napalingon si Renato kay Ed. Hindi na natapos ni Vilma ang sasabihin nang mabilis na lumapit si Renato kay Ed at sinapak ang mukha nito. Napaatras si Ed. Renato! Nataranta si Vilma. Kitang-kita niya ang galit sa mukha ng asawa at paulit-ulit na pinaulanan si Ed. Agad niyang hinawakan ang braso ng asawa. Tama na, please. Bitiwan mo ko, Vilma. Ano? Mahal na mahal mo tong kabit mo na to kaya ipinagtatanggol mo. Lumapit si Vilma at pilit na humarang sa pagitan ng mga ito. Renato, please. Please, umuwi na tayo. Bumaling naman sa kanya ulit si Renato. At anong gagawin natin pag uwi? Magpapanggap tayong walang nangyari. Ang pagtataksil mo, binigay ko sa'yo. Binigay ko sa'yo lahat, nagtiwala ako. Pero nangaliwa ka pa rin. Napapikit siya ng sobra. Nanginginig siya sa sobrang takot at pagsisisi. Pagmulat niya, may tumulo na namang luha. Samantala, nakita ni Vilma na dahan-dahang umatras si Ed. Mabilis nitong nilapitan ang motorsiklong nakaparada sa gilid. Isinuot nito ang helmet at pinaandar na ang motorsiklo. Sa ilang segundo, mabilis na itong nakalayo. Naiwan si Vilma sa harapan ni Renato. Mas mabuti na yon dahil siya naman talaga ang dapat humarap sa asawa niya at hindi ang kabit. Mabilis na lumapit si Renato kay Vilma. Wala na itong sinabi. Basta hinawakan nito ang braso niya at mahigpit siyang hinila palayo sa harap ng hotel. Renato, sandali lang. Pakinggan mo muna ako. Pakiusap niya habang pilit na sumasabay sa mabilis nitong paglalakad. Hindi siya sinagot ng asawa. Ramdam niya ang higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang braso. Pero hindi yon ang pinakamasakit. Mas masakit ang katahimikan ni Renato kaysa sa anumang sigaw nito kanina. Alam niyang galit ito. Alam niyang nasaktan niya ang asawa. At sa pagkakataong yon, mula nang magsimula ang lahat ng kasalanan niya,
Wala na siyang ibang gustong gawin kundi bumalik sa panahong hindi pa niya nakikilala ulit si Ed. Pero imposible na yon. Nang makarating sila sa sasakyan, binuksan ni Renato ang pinto. "Sumakay ka." Nanginginig siyang pumasok sa passenger seat. Sumunod si Renato at malakas na isinara ang pinto bago paandarin ang sasakyan. Buong biyahe, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Nakatingin lang si Vilma sa bintana. Dumaraan ang mga gusali at sasakyan sa kanyang paningin. Pero halos wala siyang nakikita. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Renato nang makita siya nitong kasama si Ed. Pagdating nila sa bahay, agad bumaba si Renato. Hindi man lang siya hinintay, kaya mabilis siyang sumunod. Pagpasok nila sa sala, doon lang nagsalita si Renato. "Sabihin mo sa akin ang totoo." Napahinto si Vilma. "Renato, Lahat. napamura pa ang asawa niya. Lahat ng pagtataksil mo. Sabihin mo sa akin. Gano'n nakatagal?" Nanginginig ang mga labi niya. "Ilang buwan na, 6 na buwan?" Napapikit si Renato. Gano'n kadalas? Gano'n kayo kadalas magkita? Gano'n nyo kadalas gawin yun? Gano'n kadalas kang magpasarap sa lalaking yun, Vilma? Hindi agad siya nakasagot. Tumulo ang kanyang mga luha. Sagot! Hindi ko alam. Hindi ko naman binibilang. Basta nakikita kami tatlong beses sa isang buwan. Hindi naman palaging may nangyayari. Minsan lang. Mahina niyang sagot. Napatitig ito sa kanya. Hindi mo na mabilang? Minsan lang. Tingin mo maniniwala ako? Habang nasa barko ako, nasa bisig ka ng ibang lalaki. Unti-unting umalpas ang kanyang mga hikbi. Pasensya na, nanginginig niyang sabi. Pasensya na. Mapait na tumawa si Renato. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Wala akong ibang masasabi, Renato. Kasi alam mo na naman, oo, nagtaksil ako. Huli na para itanggi ko pa. Alam kong mali ako. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad dahil kahit anong sabihin ko, hindi mababago ng mga salita ko ang ginawa ko. Humakbang palayo si Renato at napahawak sa ulo. Habang nasa barko ako, iniisip ko kung kumusta kayo ni Vanessa. Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ninyo. Ang mga kasamahan ko, umuuwi sa ibang babae, sumusubok ng ibang babae. Pero ako, hindi. Kasi alam mo kung bakit? Hindi ako ganun. Mahal na mahal kita at ang anak natin. Hindi ko gagawin ng mga liwa pagkatapos ay ikaw naman pala. Nangangaliwa ka sa akin. Mas lalo siyang napaiyak. Sorry, wala na siyang ibang masabi. Totoo naman kasing nagkasala siya. Walang maganda at mabuting rason para roon. Siya ang nagpasya, lumapit sa apoy at nagsinungaling. At kahit ilang beses niyang sabihin na mahal niya si Renato, hindi nito mabubura ang ginawa niya. Bakit? Tanong ni Renato. Napatingin ulit siya sa asawa. Bakit mo ginawa? Malungkot ako. Alam kong hindi yun dahilan. Hindi ko rin naman sinasabing dahilan yun para patawarin mo ko. Pero kapag mga panahong nasa barko ka, pakiramdam ko mag-isa lang ako. Hinahanap kita. Hinahanap ko ang pakiramdam na may kasama ako. Renato, bumalik si Ed sa buhay ko. Pero asawa mo ko. May anak na tayo pero ginawa mo pa rin. Napayuko siya. Sorry. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Maya-maya'y muli itong nagsalita. Minahal mo ba siya? Yun ang first love mo, hindi ba? Minahal mo ba ang kabit mo? Mas mahal mo kaysa sa akin, kaya nagawa mong magtaksil ng ganito. Napatigil si Vilma. Yun ang tanong na pinakakinatatakutan niyang marinig. Hindi niya gustong magsinungaling kay Renato. Pero ayaw niyang saktan ito ng higit pa. May nararamdaman ako para sa kanya. Mahina niyang sabi. Hindi ko yun itatanggi. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Paano mo nagawang mahalin ako habang ginagawa mo yun? Pagmamahal ba yung nagtataksil ka? Nangilid ang mga luha niya. Hindi ko rin alam. Hindi mo alam? Umiling siya at napaupo na sa sofa. Hindi ko alam kung
kung paano ko nagawang maging ganun. Siguro naging selfish ako. Siguro naging mahina ako. Siguro masyado kong inisip ang sarili kong kalungkutan at nakalimutan ko kung ano ang mawawala sa akin. Napailing si Renato. Ang dami kong isinakripisyo para sa pamilya natin. Hindi ka ba naging masaya sa akin? Agad siyang napatingin dito. Masaya ako sa'yo. Kung ganun, bakit? Hindi niya alam ang tamang sagot. Dahil kahit siya ay hindi na niya maintindihan ang sarili. Tinitigan siya ni Renato ng matagal. Hindi mo ba naisip si Vanessa? Kung nalulungkot ka, bakit hindi na lang sa ibang bagay mo itinoon ang atensyon mo? Bakit sa panglalalaki pa? Hindi ko alam kung paano kita muling pagkakatiwalaan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi ko hinihingi na pagkatiwalaan mo agad ako. Hindi ko rin hinihingi na patawarin mo agad ako. Kung kailangan mong magalit sa akin, magalit ka. Kung kailangan mong lumayo muna, maiintindihan ko. Pero sana huwag mong isipin na wala akong pagsisisi sa ginawa ko. Yung kanina, yung naabutan mo, desidido na ako na huli na yon. Tahimik lamang si Renato. Parang hindi pa nito matanggap ang lahat ng sinasabi niya. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, bigla nitong hinampas ang kamay sa mesa. Napaatras si Vilma. Ang sakit. Ang sakit, Vilma. Gustong-gusto kitang saktan pero hindi ko magawa. Lumapit ito sa dingding at biglang sinuntok ang kamao sa pader. Napasinghap siya. Renato! Muli itong humakbang at parang susuntok na naman. Pero agad siyang lumapit at hinawakan ang braso nito. Tama na! Bitawan mo ko! Sigaw ng kanyang asawa. Hindi kita hahayaang saktan ng sarili mo. Natatakot siya, pero niyakap niya pa rin si Renato. Sige na, ako na lang ang saktan mo. Sampalin mo ako, sapakin mo ko, tatanggapin ko, kasalanan ko. Sa halip na siyang saktan, muling napunta ang kamao ni Renato sa pader. Napapikit si Vilma sa takot. Nang alisin nito ang kamay sa pader, nakita niyang may maliliit na sugat sa mga daliri nito. Iyak ng iyak ang asawa niya habang nanginginig na tinakpan ang mga mata. Naluluhan na hinawakan niya ang kamay nito. May dugo. Mahal na mahal kita. Bakit nagawa mo sa akin to? Hindi ka man lang naawa. Garalgal at hinang-hinang sambit ni Renato. Nanginginig ang boses niya habang kumukuha ng malinis na bimpo. Galit ka sa akin. Alam ko. Pero hindi ibig sabihin na gusto kitang makitang sinasaktan ng sarili mo. Tahimik na nakatingin si Renato sa kanya habang bumabagsak ang mga luha. Dahan-dahan niyang pinunasan ang dugo sa kamay nito. Hindi siya sigurado kung bakit hinahayaan siya nito na gawin yon. Pero sa sandaling yon, may maliit na bahagi sa kanya na umaasang baka hindi pa tuluyang nawala ang asawa niya. Na baka may pag-asa pang maayos ang lahat kasi mahal na mahal talaga siya ni Renato. Bakit hindi mo ako sinapak? Tanong niya. Galit ka, matatanggap ko kung ako ang sasaktan mo. Napayuko si Renato. Dahil kahit galit ako sa'yo, hindi ko kayang saktan ka. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Vilma. Hindi niya alam kung mas dapat ba siyang maawa o mas lalo pang mahiya sa sarili. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin pagkatapos nito. Napalunok si Vilma. Gusto mo bang umalis ako? Matagal bago ito sumagot. Hindi. At sumama ka ron sa kabit mo. Dito ka lang. Huwag ka nang makikipagkita sa kabit mo. Baka mapatay ko pa. Dito ka kahit galit ako. Pagtiisan mo ang galit ko, Vilma. Sa halip na gumaan ang pakiramdam niya, mas lalo siyang nasaktan. Dahil alam niyang hindi yun nangangahulugan na maayos na sila. Hindi yun kapatawaran. Isa lang yung pagkakataon para hindi agad tuluyang gumuho ang kanilang pamilya. Mabuti na lang, nasa bahay ng parents niya si Vanessa. Hindi narinig ng bata ang mga pag-aaway nila. Nung gabing yon, hindi sila magkatabing natulog.
Sobrang lamig ng pakikitungo ng asawa niya. Pero hinayaan niya lang. Kinabukasan, dumating ang mga magulang ni Vilma. Kasama ng mga ito ang anak niya. Walang halos masabi ang mga ito nang malaman kung ano ang kanyang ginawa. Hindi siya kayang tingnan ng matagal ng kanyang ina. Ang kanyang ama naman, tahimik lamang. Alam niyang disappointed ang mga ito at masakit yon sa parte niya. Kasi alam niyang pagkakamali yun pero ginawa niya pa rin. Anak, hindi namin kinukonsente ang ginawa mo. Pero hindi ibig sabihin na pababayaan namin kayo na ganyan. Saad ng kanyang ina. Napaluha siya. Makasalanan ko to at tama na yan. Oo, Sagot ng kanyang ama. kasalanan mo at kailangan mong panindigan ang ginawa mo. Napayuko na lang siya. Hindi na naman siya makatingin sa kanyang asawa na kinakausap ng kanyang mga magulang. Humalukip-kip ang kanyang ama at tumingin sa kanyang asawa. Pero Renato, kung may natitira pang pagmamahal sa inyong dalawa, sana'y subukan niyo pang ayusin. Hindi namin hinihingi na kalimutan mo ang nangyari. Ang hinihiling lang namin ay huwag kayong magdesisyon habang sariwa pa ang galit mo. Tahimik lang si Renato. Napag-usapan na nila yon kagabi. Pero ibang usapan kapag nangialam ang mga magulang niya. Ayaw niya sana yon kasi pinipressure lang ng mga ito si Renato. Pero alam niyang kapag mga magulang niya ang nagsalita, talagang sumusunod si Renato. Malaki ang respeto nito sa kanyang mga magulang. Alam niyang may malaking bahagi rin ng mga magulang niya sa buhay ng asawa niya. Ang mama at papa niya ang tumulong noon nang nagsisimula pa lamang si Renato. Ang mga ito ang tumulong para makapag-training ito at maging isang seaman. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang utang na loob na nararamdaman nito sa kanyang mga magulang. Pero ayaw niyang gamitin yon para pilitin itong manatili. Pa, wag niyo siyang pilitin. Kung ayaw niya na sa akin, tatanggapin ko. Saka inaayos po namin. Ako na po ang bahala. Wag na po kayong mangialam. Sambit ni Vilma. Siya ang susuyo sa asawa niya. Maghihintay siya kahit tumagal pa. Nang lingunin niya si Renato, nakita niyang tahimik itong nakatingin sa sahig. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Pero sa puso niya, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Hindi rin naman nagsimula ulit ang lahat. Nasa gitna lang sila. Parang nasa isang lugar na puno ng sakit, duda at takot. At alam ni Vilma na kung bibigyan siya ng pagkakataon, kailangan niyang patunayan sa bawat araw na karapat dapat siyang pagkatiwalaan muli. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Vilma sa bahay. Mas madali sana kung galit ito araw-araw. Kung sisigawan siya nito o kung paulit-ulit nitong ipapaalala ang pagkakamali niya. Kahit masakit, maiintindihan niya kung ganoon ang magiging paraan nito para ilabas ang sama ng loob. Pero hindi ganon si Renato. Tahimik ito. At sa katahimikang yon, mas naririnig ni Vilma ang sarili niyang konsensya. Good morning, Renato. Pinilit niyang ngumiti. Hindi ito sumagot at sa halip, si Vanessa ang nilapitan at kinulit. Napabuntong hininga na lang siya. Maaga siyang gumigising araw-araw. Nagluluto siya ng almusal, naguhugas ng pinggan, naglilinis ng bahay, at naghahanda ng mga gamit ni Vanessa para sa school. Ginagawa niya ang lahat ng dating ginagawa niya. Ang kaibahan lang, wala nang Renato na sweet sa kanya kapag nandoon. May pasok na po ba ako, Ma? Tanong ng anak nilang si Vanessa isang araw. Napalingon si Vilma at ngumiti. Oo, anak. 7:00 ang pasok mo, kaya kumain ka na. Umupo si Vanessa sa mesa at nagsimulang kumain. Ma, bakit parang hindi po kayo nag-uusap ni Papa? Napatigil ang kamay ni Vilma sa pag-aayos ng plato. Matalino talaga ang anak niya, kaya madaling mapansin ang mga bagay-bagay. Napatingin siya sa labas kung nasaan ang asawa niya at nagkukumpuni ng sasakyan. Mahina siyang tumawa. Nag-uusap naman kami. Pagod lang siguro si Papa, anak. Nang dumating ang araw ng pag-alis ni Renato,
Tahimik na naghanda si Vilma ng mga gamit nito. Maingat niyang inayos ang mga damit sa maleta. Dati, kapag umaalis si Renato para sumampa sa barko, palagi siyang may halong lungkot at inis. Lungkot dahil may iwan siya. Inis dahil pakiramdam niya ay muli na naman siyang mag-iisa. Ngayon, ibang-iba na. Hindi na niya kinamumuhian ang pag-alis ni Renato. Sa halip, naiintindihan na niya kung gaano kahalaga sa asawa niya ang trabaho nito. At higit sa lahat, hindi na niya hahayaang gamitin ang kalungkutan bilang dahilan para gumawa ulit ng mali. Habang isinasara niya ang maleta, pumasok si Renato sa silid. Maayos na ba? Tumango si Vilma. Oo, kompleto ng mga gamit mo. Lumapit ito at tiningnan ang maleta. Salamat. Sasampa na ulit ako ng barko. Huwag ka sanang gumawa pa ng kalokohan. Umiling siya kaagad. Pangako hindi na ko ulit. Natahimik silang dalawa. Dati, sa ganoong pagkakataon, yayakap siya kay Renato. Minsan ay magrereklamo pa siya kung bakit kailangan nitong umalis ng matagal. Ngayon, nakatayo lang siya sa kabilang bahagi ng silid. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang sabihin na mamimiss niya ito. Pero pinigilan niya ang sarili. Hindi niya gustong gamitin ang emosyon niya para pilitin si Renato. Renato, tumingin ito sa kanya. Ano? Salamat na binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon. Salamat. Bahagyang kumunot ang noo nito. Binigyan kita ng pagkakataon dahil ayokong mawala ang pamilya natin. Pero hindi ibig sabihin nun na maayos na tayo. Baka matagal bago maging maayos ang lahat. Huminga siya ng malalim. Maghihintay ako. Matagal siyang tinitigan ni Renato. Pagkatapos, kinuha nito ang maleta. Alagaan mo si Vanessa. Alagaan mo rin ang sarili mo. Napatingin siya rito. Yun ang unang pagkakataon matapos ng mga nangyari na parang may kaunting lambot sa boses nito. Nang umalis si Renato, muling naging tahimik ang bahay. Pero sa pagkakataong yun, hindi na hinanap ni Vilma ang dating paraan para takasan ng lungkot. Hindi na niya tinawagan si Ed. Hindi na siya naghanap ng ibang lalaki. Hindi na siya lumabas para maghanap ng atensyon. Sa halip, ibinigay niya ang oras niya kay Vanessa. Lumipas ang mga buwan at dumating ang mga tawag ni Renato mula sa barko. Kapag may signal, saka pa lang ito nakakatawag. Kumusta kayo? Tanong ni Renato. Okay naman kami. Si Vanessa? Sumagot siya kaagad. Okay rin. May exam siya sa susunod na linggo. Sabihin mo mag-aral siya ng mabuti. Sasabihin ko. Tipid na sagot ni Vilma. Tahimik na naman. Minsan ay gusto niyang magsabi ng marami. Gusto niyang ikwento ang araw niya. Mga simpleng bagay na sinasabi niya kay Renato noon. Pero madalas, pinipigilan niya ang sarili. Binibigyan niya palagi ng pagkakataon si Renato na damhin ang galit nito. Na manatili ang panlalamig hanggang sa matunaw na yon. Pero isang gabi, hindi na niya napigilan. Namimiss na kita, Renato. Alam kong kasalanan ko pero namimiss ko na talagang dating tayo. Mahabang katahimikan ang sinagot ng kanyang asawa. Nagsisi agad si Vilma. Pero hindi na niya mababawi pa ang sinabi. Vilma, marahan niyang pinunasan ang mga luha. Pero may tumulo pa rin sa kanyang mga mata. Okay lang. Hindi mo kailangang sabihin na namimiss mo rin ako. Ayoko nang pilitin ka sa kahit ano. Huminga ng malalim si Renato sa kabilang linya. Hindi ko pa alam kung ano ang nararamdaman ko. Tumango siya kahit hindi naman ito nakikita. Naiintindihan ko, nahirapan ka, mahirap para sa'yo. Pero swerte pa rin ako kasi binibigyan mo ako ng pagkakataon. Salamat. Lalo kong napatunayan na hindi ako nagkamali ng lalaking pinakasalan. Kaya araw-araw na akong nagsisisi talaga sa mga nagawa ko. Tahimik lang na nakinig si Renato sa mga sinasabi niya. Hanggang sa nakatulugan na lang. Sa sunod na balik ni Renato, tumatabi na ito sa kanya.
Pero kahit isang beses, hindi na siya muling hinalikan. Hindi na siya muling niyakap. Hindi na siya muling nilambing. At palagi niya yung inuunawa. Siguro ay nandidiri na ang kanyang asawa. Siguro yun ang parusa nito sa kanya. Lumipas ang 2 taon, mas naging tahimik si Vilma at naging maingat. Sa mga taon na yon, tumagal ang panlalamig ng asawa niya. Minsan, hindi siya makapaniwala. Pero yun talaga ang nangyari. Umalis o bumalik man mula sa barko, hindi ito nanghihingi ng kahit anong intimacy sa kanya. Dahil doon, talagang tumataas ang insecurity niya. Minsan, napapraning siya na baka may ibang babae ang asawa niya, kaya nakakaya nitong wala. Pero sadyang mabait ang asawa niya. Alam niya yon at wala siyang nakitang kahit anong senyales na may ibang babae si Renato. Talagang galit lang sa mga nagawa niya noon. Renato, may itatanong sana ako. Saglit itong napalingon sa kanya. Naupo naman siya sa kabilang sofa. 2 taon na. Alam kong hindi pa rin maayos ang lahat. Tahimik lang ito at hindi na siya matingnan. Pero gusto kong malaman kung may ginagawa ba akong mali ngayon. Kung may kailangan pa ba akong baguhin, sabihin mo sa akin. Nagsusumamong sambit ni Vilma. Matagal bago sumagot si Renato. Nakikita niyang parang nagtatalo ang kalooban nito pero hindi rin siya matiis. O wala ka namang ginagawang mali. Nandidiri ka ba sa akin, Renato? Napasinghap ito at nilagay ang daliri sa labi. Kinakalimutan ko na ang ginawa mo. Hindi ako nandidiri sa'yo. Pero kapag naiisip ko, napapaisip ako kung ano bang mali sa akin at niloko mo ako ng ganun. Kasi ako, Vilma, hindi ko gagawin yun sa'yo. Kahit galit na galit pa ako, hindi ako maghahanap ng ibang babae para lang makaganti. Nangilid ang mga luha ni Vilma. Alam niya naman yon. Napatunayan niya sa mga nagdaang taon. Wala siyang ikinakapraning na may iba itong babae. Talagang nag-aalala lang siya sa malamig na pagtrato. Hindi kita sinisisi kung hindi mo pa rin ako kayang hawakan tulad ng dati, mahina niyang sabi. Alam kong may mga bagay na hindi basta nawawala dahil lang lumipas ang panahon. Hindi ko rin gustong saktan ka. Pasensya na rin kung matagal. Pinoproseso ko lang ang mga bagay-bagay, Vilma. Iniisip mo siguro na sobra na ang parusa ko. Napangiti siya ng mapait. Sising-sisi talaga siya sa kanyang ginawa. Kung may time machine lamang para maibalik ang oras, hinding-hindi na niya gagawin ang pagkakamaling yun. Nasasaktan ako, pero hindi dahil pinaparusahan mo ko. Nasasaktan ako dahil alam kong ako ang dahilan kung bakit nagbago tayo. Huminga ng malalim ang kanyang asawa. May mga araw na gusto kong kalimutan lahat, pero hindi ko magawa. May mga araw din na iniisip ko kung kaya pa kitang mahalin tulad ng dati. Nangilid ang mga luha niya. Naintindihan ko naman na nabawasan ang pagmamahal mo. Pero alam kong may natitira pa rin. Kaya kahit nagtaksil ako, hindi mo ako magawang iwan, hindi ba? Binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon, Renato. Ayokong mahalin mo ako dahil naawa ka sa akin. Ayokong manatili ka dahil may utang na loob ka sa mga magulang ko. Ayokong maging asawa mo dahil lang may anak tayo. Gusto kong kung sakaling bumalik ang pagmamahal mo, manggagaling yon sa sarili mong desisyon. Matagal itong nakatingin sa kanya. Paano kung hindi na bumalik? Napapikit si Vilma. Masakit pero kailangan niyang tanggapin ang posibilidad na yon. Tumayo si Renato. Matulog ka na. Bukas iahatid natin si Vanessa. Tumango si Vilma. Sige. Humakbang na ito palayo. Pero bago tuluyang umalis, huminto si Renato. Vilma, napatingin siyang muli sa asawa. Salamat sa 2 taon. Dahil hindi mo ko pinilit na patawarin ka agad. Pag-appreciate ni Renato sa mga ginawa niya. Umawang ang bibig ni Vilma. Hindi niya alam kung anong isasagot. Muling bumagsak ang kanyang mga luha. Isang gabi, okay naman ang lahat. Yun nga lang, nayanig sila ng may mangyari sa kanilang anak na si Vanessa. Ma?
Tawag ng kanyang anak. Napalingon si Vilma mula sa kusina. Nakatayo si Vanessa sa may pintuan. Maputla ang mukha nito at tila nanghihina. Agad siyang lumapit. Anak, anong nararamdaman mo? Ang init po ng katawan ko, ma. Masakit din po ang ulo ko. Nanginginig na sabi nito. Pinatong agad ni Vilma ang kamay sa noo ni Vanessa. Umawang ang kanyang bibig sa taas ng lagnat nito. Hindi na siya nagtanong pa. Agad niyang kinuha ang thermometer at pinaupo si Vanessa sa kama. Habang hinihintay ang resulta, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Mataas ang lagnat mo, Vanessa. Kinuha niyang cellphone at agad na tinawagan si Renato. Renato? Bakit? Si Vanessa, nilalagnat siya. Mataas ang lagnat niya at nanghihina. Bigla na lang nagsuka ang anak niya. Napasigaw siya at agad na inalalayan si Vanessa. Naririnig niya ang boses ng asawa sa kabilang linya. Pero inabala niya na ang sarili sa bata. Mas lalo siyang nataranta nang makitang dumudugo ang ilong nito. Anak, Diyos ko, anong nangyayari? Tanong ni Vilma at sobrang takot na ang nararamdaman. Inalalayan niya ang anak na nanghihina. Anong nangyayari? Dalhin mo siya sa ospital. Saad ni Renato mula sa kabilang linya. Nanginginig na kinuha ulit ni Vilma ang cellphone. Renato, si Vanessa, masakit daw ang ulo. Ang taas ng lagnat. Tapos ngayon nagsusukan at dumudugo ang ilong. Sobra siyang natatakot. Bumiyahe kasi ang asawa niya sa Laguna para kunin ang ibang parts ng sasakyan nito. Mabuti na lang at wala sa laot si Renato. Kapag nagkataon, baka mas lalo siyang nataranta. Dalhin mo na sa ospital. Sige na, bilisan mo. Susunod ako. Aalis na ako rito. Bulalas ni Renato bago patayin ng tawag. Agad niyang tinulungan si Vanessa na magbihis. Tinawagan niya agad ang kanyang ama para magpahatid. Habang papunta sila sa ospital, hindi niya maiwasang mapatingin sa anak na nasa likod ng sasakyan. Nakatulog na si Vanessa dahil sa panghihina. Ano bang nangyari sa batang yon? Tanong ng kanyang ina. Hindi pa rin mawala ang takot na kanyang nararamdaman. Hindi ko rin po alam, Mama. Basta ganun na po ang nangyari. Ilang oras din silang naghintay. Maya-maya'y dumating na si Renato. Nang makita ito, agad na tumayo si Vilma. Matagal silang nagkatitigan. Gusto niya ng yakap. Yun ang kailangan niya. Takot na takot si Vilma. Pero alam niyang hindi yun ibibigay ng kanyang asawa. Subalit nang hilahin siya nito at mahigpit na niyakap, hindi na niya napigilan. Sumabog ang mga luha na kanina niya pang pinipigilan. Shh! Nasaan si Vanessa? Tanong ni Renato habang hinahaplos ang buhok niya. Nasa loob. May mga test ng ginawa kanina. Maya-maya'y pinatawag na sila at kinausap ng doktor. Nang sabihin ng doktor na kailangang obserbahan si Vanessa dahil posible yung dengue. Halos manghina ang mga tuhod niya. Dengue? Opo, sagot ng doktor. Kailangan nating bantayan ang platelet count niya at hydration. Sa ngayon, kailangan muna nating ma-observe ang kondisyon niya. Nang makapasok si Vilma sa silid, agad siyang naupo sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Sobra ang pag-aalalang nararamdaman niya. Nasa paligid lang naman ang asawa niya na inaasikaso ang mga kailangan pa ng anak nila sa ospital. Ma, gagaling naman po ako, di ba? Nang hihinang tanong ni Vanessa. Oo naman anak, gagaling ka. Nandito si Mama, nandito rin ang Papa mo. Hindi muna siya sasakay ng barko. Babantayan ka namin. Ilang minuto lang ang lumipas bago bumukas ang pinto. Bumalik ulit si Renato at may dalang pagkain at ilang litro ng tubig. Naglagay ito ng alkohol sa mga kamay bago lumapit. Vanessa, gising ka na pala. Nakangiting sambit ni Renato. Papa, umupo si Renato sa kabilang bahagi ng kama at hinawakan ang noo ng anak. Kamusta ang baby girl namin? Nasakit po ang katawan ko, Papa. Ang sakit din po ng mga turok, Papa. Napabuntong hininga si Renato. Magiging okay ka rin. Magpagaling ka para wala nang itusok sa katawan mo. Laging iiyak ang mama mo kapag nandito ka sa ospital. Iyakin pa naman yan. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, napangiti siya ng bahagya. Parang nasa mga panahon ulit sila noong hindi pa sila nasisira. Napayuko na lang siya.
Hindi niya gustong sirain ang sandaling yon sa sarili niyang pagsisisi. Makalipas ang ilang oras, pareho silang nanatili sa silid. Hindi sila gaanong nag-usap, pero nararamdaman niyang nakatingin ang asawa niya sa kanya. Bumalik na naman sa taas ang lagnat niya. Bulong ni Vilma nang tingnan ng thermometer. Kailangan talagang bantayan, baka pumalo na naman ang 40 degrees Celsius. Tawagan natin ang nurse kapag ganun. Tumangon na lamang si Renato. Muli silang natahimik. Minsan, namamangha na lang talaga siya at hindi makapaniwala. Sa ilang taon nilang kasal, nagkakaroon pa rin talaga sila ng pagkailang sa isa't isa. O siguro ay sadya lang talagang nabago yon magmula nang magloko siya. Pagod ka na. Matulog ka na. Ako nang magbabantay sa kanya, Vilma. Biglang sabi ng asawa niya. Napatingin siya rito. Ayos lang ako. Hindi ko kayang matulog habang ganito si Vanessa. Hindi rin makakatulong kung pareho kayong manghihina. Sige na, magpahinga ka na at matulog. Dito ka sa sofa. Inayos pa ng asawa niya ang kumot doon. Hinila siya pahiga at kinumutan na. Bahagyang napangiti si Vilma. Kasi pakiramdam niya, unti-unti nang bumabalik ang malambing na asawa. Pagsapit ng madaling araw, tulog na si Vanessa. Nagising din si Vilma. Nagulat siya nang maabutang gising ang asawa at nakatitig sa kanya. Anong oras na? Ako naman ang magbabantay. Ikaw naman ang matulog? Agad siyang tumayo sa sofa kaya medyo nahilo pa. Vilma, dahan-dahan siyang dumilat at napatingin sa asawa. Matulog ka muna ng maayos. Madaling araw pa, matulog ka pa. Pero hindi na siya humiga. Hindi na yata siya makakatulog. Lalo na at naabutan niyang nakatitig ang asawa niya sa kanya na parang mahal na mahal siya. Kaya ibinaling na lang niya ang atensyon kay Vanessa. Kapag may nangyari sa kanya, hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Walang mangyayari sa kanya. Paninigurado ni Renato. Halos hindi siya makahinga nang umupo ito sa kanyang tabi. Sobrang lapit na halos mapasandal na siya sa dibdib ni Renato. Sa unang pagkakataon, matapos ang 2 taon, nakaupo sila ng magkatabi na parang wala itong galit. Wala siyang maramdamang lamig dahil may init na sa dibdib. Vilma, napalingon siya sa kanyang asawa. Huminga ng malalim si Renato. Hindi ko masasabi na nakalimutan ko ng lahat. Hindi rin kita kayang sabihan na parang walang nangyari. Sa 2 taon, nakita ko nagbago ka. Hindi pa rin madali para sa akin, pero ayokong gugulin ang buong buhay ko sa galit. Parang may kumabog sa dibdib niya at bigla na lang tumulo ang kanyang mga luha. Renato, tinuloy nito ang pag-akbay at hinaplos ang kanyang braso. Napapikit siya nang halikan ni Renato ang kanyang sentido. Hindi siya kailanman naging mapaglarawan sa mga natanggap na halik. Pero sa buong buhay niya, yun ang pinaka-sincere na halik na natanggap niya mula sa asawa. Hindi ko sinasabing balik na tayo sa dati, pero baka pwede tayong magsimula ulit. Malambing na bulong ni Renato. Bakas pa man ang takot ngunit handa pa ring sumubok. Muling tumulo ang mga luha ni Vilma. Pangako, Renato, hindi ko na uulitin. Marahan itong inabot ang kamay niya. Napatigil si Vilma. 2 taon. 2 taon niyang hindi naramdaman ang simpleng haplos na yon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng asawa. Hindi na ako hahanap ng ibang tao kapag malungkot ako. Hindi na ako tatakas sa problema natin. Kung may problema ako, sasabihin ko sa'yo kahit mahirap. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Vilma nang maramdaman niyang inilapit nito ang mukha at nang maramdaman niya ang marahang halik sa kanyang labi. Parang biglang nawala ang lahat ng lakas niya. Isang simpleng halik lang ang ibinigay sa kanya ng asawa. Pero pakiramdam niya, muling ibinalik ang buong mundo sa kanya. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal, narinig niya ang yabag ni Renato mula sa silid. Paglingon niya, nakita niya itong papalapit sa kusina. Anong niluluto mo? Malambing nitong tanong at agad na yumakap. Mahina siyang tumawa at tinapik ang pisngi nito. Pansit, heavy na.
Baka kasi masira ng mga gulay kaya ginamit ko na sa pansit. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Tumango agad ang asawa niya at hinalikan pa siya sa batok. Sige, ipagtimpla mo ko. Bahagyang natigilan si Vilma. Hindi pa rin siya makapaniwala na naglalambing na ng ganoon ang asawa niya. Sobrang na-miss niya yon. Tiniis siya ni Renato ng 2 taon, kaya ngayong binigyan siya ng pagkakataon, hindi na talaga niya sasayangin pa. Lumipas ang mga taon, dumating din ang araw na nagkaroon pa sila ng 2 anak. Una si Vienna, at makalipas ang ilang taon, dumating naman si Valerie. Puro babae na tayo. Ang hirap makabuo ng lalaki. Napakamot na lang si Renato habang karga ang kanilang bunso na si Valerie. Mahina siyang tumawa. Hanggang 3 na lang tayo, Renato. Ayoko ng mga anak. Mahirap magpalaki. Tama na yan. Aaminin niyang mahirap mag-alaga ng mga anak. Lalo na kapag sumasampa ng barko ang asawa niya. Ibang-ibang ugali ng mga ito. Mabuti na lang din, medyo nag-mature ang utak ni Vanessa. Kaya kahit paano ay nakakatulong niya na ito sa pagsaway sa mga kapatid. Ma! Tawag ni Vienna. Napalingon siya. Bakit? Ano na naman? Si Valerie po, kinuha na naman ang laruan ko. Napasapo ng ulo si Vilma. Akala niya kapag may mga anak na mga babae, mababait at madaling alagaan. Yun naman pala, parehong sutil ang dalawa. Si Vanessa lang ang tahimik at hindi pasaway. Biglang lumitaw si Renato sa pinto. Ano na namang kaguluhan to? Agad na natigilan ang mga bata. Napatakbo agad ang mga ito at sumalubong sa amang kauuwi lang. Nang makawala sa yakap ng mga bata, lumapit na sa kanya si Renato at hinalikan siya sa mga labi. Baliw ka talaga. Di mo sinabing uuwi ka. Sardinas lang ang niluto kong ulam kasi wala na akong ibang maisip na ulam. Sambit ni Vilma habang pinagmamasdan ang asawa na ilang buwan niya ring hindi nakita. Mahinang tumawa si Renato. Para surprise nga. Saka kumain na naman ako sa karinderya bago umuwi. Busog pa ako. Natawa na lang siya at napatingin sa mga anak niya na sabay-sabay na nagsasalita. Sobrang dami na agad na kwento sa ama. Napailing na lang si Vilma. Mana sa'yo ang pagiging makulit ng mga yan, lalo na sina Valerie at Vienna. Sakit sa ulo. Hindi po ako makulit, bulalas ni Valerie. Papa, mas makulit po si Ate Vienna. At ilang segundo lang napuno ng tawanan ng bahay. Tahimik na pinanood yon ni Vilma. Yun ang buhay na muntik niyang mawala. Mabuti na lang nabigyan pa siya ng pagkakataon para muling kapitan at alagaan ang kanyang pamilya. Isang gabi, nang naghahanda na sila sa pagtulog, may napag-usapan sila ni Renato. Parang ayoko na ulit sumampa ng barko. Napatingin siya sa asawa. Talaga? Tumango ito. Pagod na ako sa ganitong buhay. Matagal ko na itong iniisip. May sapat na akong naipon para magsimula ng maliit na negosyo. Hindi man malaki, pwede na nating palaguin. Kaya naman na siguro yon. Napangiti si Vilma. Kaya naman, may negosyo rin naman akong damitan sa bayan at maayos naman yon. Kaya lang, hindi mo pagsisisihan. Seaman, syempre, kaunting tiyaga pa baka maging kapitan ka na. Pangarap mo yon, di ba? Pangarap ko, kasi alam kong kikita ako ng malaki. Pero simula nang dumating kayo sa buhay ko, mas mahalaga na kayo sa kahit na ano. Kung may choice naman, kahit hindi maging seaman, ayos lang basta kasama kayo. Mas gusto kong makita ang mga anak natin na lumalaki. Nararamdaman niyang umiinit ang kanyang mga mata. Yun din ang gusto niyang mangyari. Na huwag na lang magsiman ang asawa niya. Nahihirapan kasi talaga si Vilma kapag umaalis ito at mawawala na naman ng ilang buwan. Alam niyang mas maganda at mas may assurance ang buhay nila roon. Pero lumilipas ang mga taon at kaunti pa lang ang nagagawang alaala ni Renato kasama ang mga bata. Kung gusto mo talaga susuportahan kita, sabi niya rito at tinapik ang dibdib. Baka mahirapan tayo sa simula, pero ngumiti lang ng matamis ang kanyang asawa. Malalagpasan natin. Hindi naman talaga madali lahat ng desisyon. Hindi naging madali ang negosyong talyer na gusto ng asawa niya. Maliit lang ang sinimula nila.
Kadalasan, mga van na bumabiyahe ang mga kliyente nila. May mga araw na mahina ang kita, kaya bukod sa pagiging talyer, ginawa nilang car wash ang space. Sobrang daming plano ng asawa niya at hinahayaan niya na lang. Noon pa man, napaka-optimistic naman talaga nito sa lahat ng bagay. Yang si Vienna, ano ba? Tomboy na ba? Palagi na lang sa'yo sumasama. Marunong na rin magkumpuni ng mga sasakyan. Saad ni Vilma habang naglalagay ng cream sa mukha niya. Hindi napigilang tumawa ng asawa niya. Hindi yon. Nahihilig lang sa mga hilig ko. Sobrang boyish lang talaga. Kita mo yung anak ng may-ari ng restaurant sa tapat natin. Yung maputi, gwapo at green ang mata. Palaging nakatitig doon kay Vienna. Mukhang crush. Pinapaamin ko naman. Namumula lang tapos todo tanggi. Napatawa na rin si Vilma. Ay, parang ayoko pang lumaki ang mga anak natin. Mga babae pa man din. Sana maayos na lalaki ang mapapangasawa sa hinaharap. Sana katulad mo na maunawain, masipag, maabilidad at mapagmahal. Napangiti ng malawak si Renato. Huwag muna nating isipin. Malayo pa naman. Mga bata pang mga yan. Saka kikilatisin naman natin kapag may naging boyfriend na. Ayoko rin namang mapasama ang mga anak natin. Masaya na ang pamilya. May mga problema man na dumating, kinakaya na nila yon at maliliit na lang talaga. Nasubok na ang pagsasama nila ni Renato, kaya ngayon sa pagiging mabubuting magulang naman sila susubukin. Mabilis na lumipas ang mga taon. Minsan pakiramdam niya ay kahapon lang nang hawak niya ang maliliit na kamay ni Vanessa habang papunta sa unang araw nito sa paaralan. Ngayon, halos hindi na niya makilala ang batang dating kailangang ihatid at sunduin. Isa ng dalaga si Vanessa. May sarili na itong mga pangarap, sariling desisyon at sariling mundo. At kahit masaya si Vilma sa bawat hakbang ng panganay na anak, may bahagi sa kanya na tahimik na nangungulila sa panahong kailangan pa siya nito sa bawat maliliit na bagay. Mama, pwede mo po akong ipagtimpla ng coffee? Ang sarap po kasi ng timpla nyo, request ni Vanessa. Napalingon siya at tipid ng umiti. Okay, mukha kang pagod anak. Ayos ka lang ba? Hindi ka na naman ba natutulog? Natutulog naman po, may thesis defense lang po kami kaya talagang pinag-aaralan ko ng mabuti. Sa lahat ng mga anak niya, si Vanessa ang pinakamatalino at pinakamahilig mag-aral. Si Vienna, bukod sa mga panlalaking gawin ang gusto, nahilig na sa sports na volleyball. Si Valerie naman, sobrang arte at kikay pero nahihilig na sa pagsayaw at pagkanta. Wala naman silang specific na pangarap ni Renato para sa kanilang mga anak. Basta maayos ang patutunguhan, susuportahan nila sa kahit na ano. Kinakabahan nga po ako, Mama. Gusto ko pong matapos na tong college para naman po maging proud po kayo sa akin ni Papa. Saad ng kanilang panganay na anak. Lumapit si Vilma at inayos ang buhok nito. Anak, kahit ano pang maging resulta, proud na proud ako sa'yo. Kahit isang beses naman, hindi ka gumawa ng mga bagay na ikakadismaya namin ng papa mo. Gusto namin na maging masaya ka at maging mabuting tao. Napangiti naman ang dalaga. Salamat, Ma. Ang supportive niyo po palagi sa aming magkakapatid. Hindi rin po kayo sobrang higpit at nang pe-pressure. Basta magpahinga ka rin, hindi puro thesis. Lumalaki na talaga ang anak niya. At bilang ina, kahit gusto niyang pigilan ang paglaki nito, wala na siyang magagawa para pigilan pa ang panahon. Hanggang sa dumating ang araw ng graduation. Habang nakaupo si Vilma sa audience kasama si Renato, halos hindi siya makahinga sa sobrang saya. Nang tawagin ang pangalan ni Vanessa, agad siyang napangiti. Tumayo ang anak niya at lumakad patungo sa entablado. Ayusin mo para makunan mo ng mabuti, Renato. Nakangiting sambit ni Vilma habang naiiyak. Si Renato naman, nakangiti din habang hawak ang kamera. Nakapagpag-graduate na tayo ng isa. May dalawa pa. Mahina siyang tumawa. Ang laki na talaga nila. Ang mga anak natin, lumaking mababait at magaganda. Matyaga nilang hinintay na matapos ang graduation ceremony ng kanilang panganay. Nang matapos, inabangan na naman nila sa labas. Marami na kasing naglalabasan.
at nang magtagpo-tagpo na sila, parang bata na tumakbo palapit sa kanila si Vanessa. "Congratulations anak," bulalas ni Vilma at unang yumakap dito. "Proud na proud kami ng papa mo." "Salamat ma, salamat po papa." "Bakit ka po umiiyak ma?" tanong pa ni Vanessa. Mahina siyang tumawa. "Masaya lang ako, malaking bagay at big achievement sa amin na mapatapos ka ng pag-aaral." Napatawa ito. "Ang drama naman ni mama." Tumawa si Renato at inakbayan ang panganay nila. Hayaan mo ng mama mo. Masayang masaya lang talaga kami. So, halika na. Mag-celebrate na tayo. Inip at gutom na raw ang mga kapatid mo. Nagkatinginan sila ni Renato. Alam niyang pareho lang sila ng nararamdaman. Pareho silang nagmamalaki dahil may nagawa na naman silang maganda sa buhay ng kanilang mga anak. Pagkatapos ng ilang buwan, nakahanap agad ng trabaho si Vanessa. Maganda ang naging simula nito. Maayos ang trabaho, nakakapag-ipon din dahil hindi naman nila inuobliga na mag-ambag o mag-abot ng bahagi sa sahod nito. Okay na sa kanila na yung paminsan-minsan ay nililibre nito sina Vienna at Valerie kapag humihirit ng kung ano-ano. "Ate, ibili mo ako ng sunscreen na sinasabi mo. Ubus na kasi, please." Nakangiting pakiusap ni Valerie. Ngumisi si Vienna at yumakap pa sa ate nito. "Ate, ako, ayos na sa akin kahit skating shoes." Mahinang tumawa si Vanessa. "Oo na, mga manggagamit kayo." Napangiti na lang si Vilma. Hinayaan niya na lang ang mga anak. Tuwang-tuwa siya kapag nakikita ang mga ito na magkakasundo. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, biglang nagsalita si Vanessa. "Ma, may nanliligaw po sa akin." Nanlaki ang mga mata ni Vilma at agad na natuwa. Kumunot naman ang noo ni Renato. "Ah, nabingi yata ako." Hindi napigilang hampasin ni Vilma ang asawa. "Ano ba namang reaksyon yan? Normal nang may manligaw sa anak natin. Matanda na yan at huwag mong pagbawalan. Kung makapagtanong ka para namang teenager ang panganay natin na pagbabawalan mo na naman." Umismid naman si Renato. "Alam mo, kahit matanda na yung si Vanessa, dapat makilatis pa rin ang manliligaw niyan para malaman natin kung mabuting tao. Hindi mo maalis sa akin na maging protective sa mga yan, lalo na't mga babae. Ako ang magtatanggol sa mga yan kapag nasaktan." Napatawa si Vanessa. "Huwag po kayong magtalo. Basta gusto ko lang po sabihin na may manliligaw na ulit ako at sa pagkakataong to, gusto ko na po siyang i-entertain." Napangiti ng matamis si Vilma. "Matagal na. Mga ilang buwan na anak. Basta gusto kong makilala siya." Actually, napanguso si Vanessa at tiningnan sila isa-isa. Pwede siyang pumunta dito sa weekend. Napatingin siya sa asawa. Si Renato naman ay tahimik na kumakain. Parang ayaw pa rin at hindi kumbinsido. Sinamaan niya na lang ng tingin ang asawa. "Kakaganyan mo, sige at hindi na magkakaasawang panganay natin," bulalas ni Vilma. Nanlaki naman ang mga mata ni Renato habang puno pa ng pagkain ang bibig. "Wala na nga akong sinasabi, kasalanan ko pa. Di sige at magpaligaw. Basta iharap niya man kung sinong lalaki yan. Papuntahin mo rito para matakot ko." Dahil may darating ng bisita, nag-iisip na agad siya ng mga lulutuin. Dumating ang weekend, bandang hapon, narinig nila ang busina sa labas. "Ayan na siya, mama," sabi ni Vanessa. Napatingin si Vilma kay Renato. "Relax, huwag kang mananakot. Mukhang gustong-gusto ng anak natin itong manliligaw natin, kaya umayos ka." Napailing si Renato. "Wala akong pakialam. Ikilatisin ko pa rin ang lalaking yan." Maya-maya'y bumukas ang pinto. Pumasok si Vanessa, kasamang isang binatang may maayos na damit at magalang na ngiti. Kasing tangkad lang ng anak nila pero gwapo at mukhang talagang mabait. "Ma, pa, eto po si Akil. Manliligaw ko po." Agad itong yumuko ng bahagya. "Good afternoon po, tito, tita." Napangiti si Vilma. "Good afternoon din. Ikaw pala yung kinikwento ng anak namin. Pasok." "Salamat po." Hindi nagtagal, napansin ni Vilma na marunong makisama ang binata. Hindi naman mayabang at ayos ang ugali. Kahit na sinasamaan ng ugali ng asawa niya,
Panay pa rin ang ngiti. Mabilis din itong nakapalagayan ng loob sina Vienna at Valerie. Kuya Akil, marunong ka maglaro nito? Tanong ni Vienna. Sumagot naman ang binata. Hindi pa pero turuan mo ako. Maya-maya, nasa sala na ang manliligaw ng anak niya kasama ang mga kapatid ni Vanessa. Napangiti si Vilma. Ang bilis nilang maging close. Napatingin din si Renato. Magaling makisama. Mukhang okay naman ang ugali. Okay na rin. Napatawa na lang siya at kumapit sa braso ng kanyang asawa. Kala ko naman, pahihirapan mo pa. Mabuti naman at nanahimik ka na. Napatingin si Vilma sa asawa. Sa totoo lang, natutuwa siya. Mukhang okay naman kasi ang lalaking lumalapit ngayon sa kanilang anak. Nang umalis si Akil, umupo si Vanessa sa tabi niya. Ma, ano po opinyon niyo ni Papa? Okay po ba si Akil para sa inyo? Napangiti si Vilma. Okay naman, magalang siya, mukhang maayos naman na lalaki. Napahawak si Vilma sa kamay ng anak. Anak, hindi namin kontrolado kung sino ang mamahalin mo. Ang kaya lang naming gawin ay turuan kang pumili ng taong marunong rumispeto sa'yo. Tumango si Vanessa at napakagat sa labi. Gusto ko po kasi talaga siya, Mama. Gusto ko na po talaga siyang sagutin. Nakikita nga namin. Hahayaan ka namin. Malaki ka na naman. Basta sabihin mo lang sa amin kung may problema. Niyakap siya ni Vanessa. Salamat, Ma. Niyakap din niya ang anak. Magbo-boyfriend na ang panganay nila. Yung dating bata na karga-karga niya. Nagmamahal na at nag-iisip na ng future kasama ang ibang tao. Mabilis na naging bahagi ng kanilang buhay si Akil. Simula nang maging boyfriend na ito ng anak nila, paminsan-minsan ay dumadalaw ang mga ito sa bahay. Kapag may date o may bakasyon, hinahayaan na lang din nila si Vanessa. Lahat sila sa pamilya nila, talagang nakuha ni Akil ang tiwala. Hindi naman kasi ito mahirap makasundo. Kaya sa ilang buwan nitong relasyon kay Vanessa, tinuturing na talaga nilang parang pamilya ang binata. Pero makalipas ng mga buwan, may napapansin siyang mahirap na talagang iwasan. Isang gabi, maaga siyang natapos sa kusina nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Vanessa, nandyan ka na ba, anak? Lumabas siya mula sa kusina at nakita ang anak na nakatayo sa may pintuan. Namumugto ang mga mata ni Vanessa. Halatang halata ang bakas ng matagal na pag-iyak. Magulo ang buhok nito at mabagal ang mga kilos, na para bang wala itong lakas kahit magtanggal lamang ng sapatos. Agad lumapit si Vilma. Anak, anong nangyari? Umiling si Vanessa at hindi makatingin sa kanya. Wala po, Ma. Wala? Anak, tingnan mo ang mga mata mo. Anong nangyari? Anong problema? Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? Pagod lang ako. Napalunok si Vanessa at umiwas na ng tingin. Ma, please, pagod po ako. Huwag po muna kayong magtanong. Lalong kumabog ang dibdib ni Vilma. Hindi niya kailanman nakitang ganoon ang anak niya. Si Akil bang dahilan yan, anak? Sagutin mo naman ako. Mama mo ko at nag-aalala ako. Saglit na nanigas ang katawan ni Vanessa. Sapat na yon para malaman ni Vilma na tama ang hinala niya. Mukhang nag-away ito at ang boyfriend. Wala po siyang ginawa. Napapikit si Vanessa. Ma, wag mo po akong tanungin. May misunderstanding lang. Hindi kumbinsido si Vilma. Ngunit nakita niyang ayaw nang magsalita ng anak. Pwede mo akong kausapin kahit anong oras. Mas magandang isineshare mo yan kaysa kinikimkim mo lang sa sarili mo. Tumango si Vanessa. Salamat po, Ma. Agad itong pumasok sa silid at isinara ang pinto. Naiwan si Vilma sa sala. Matagal siyang nakatayo roon. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ngunit ramdam niyang may malaking bagay na ayaw sabihin sa kanya ni Vanessa. Sinabi niya kay Renato ang nangyari. Sobra kasi talaga siyang nag-aalala. Saglit na napaisip ang kanyang asawa. Baka kaya ayaw niyang sumagot kasi ayaw niyang mangialam tayo. Hayaan mo na lang siguro. Ganun naman talaga ang magkarelasyon, Vilma. Parang tayo lang dati.
Kapag may problema, ayaw din naman natin na nangingialam ang mga magulang natin, hindi ba? Kaya kung may problema, hayaan na lang natin silang dalawa na nasa relasyon ang magresolba. Kinabukasan, kinuha niya ang cellphone. Hindi siya mapakali kaya tinawagan niya si Akil. Ha? Hindi siya matawagan. Ano ba talagang nangyayari? Mas lalo siyang kinabahan. Lalo na at buong maghapon na hindi lumalabas ng silid ang anak niya. Ayaw din kumain. Palaging nakahiga at tahimik na umiiyak. Pero nang sumunod na araw, nagulat si Vilma nang makita si Vanessa na naghahanda na para pumasok sa trabaho. Anak, tipid itong umiti. Good morning, ma. Papasok ka. Sigurado ka? Okay ka na? Marahang tumango si Vanessa. Baka tanggalin po ako kapag lagi akong absent. Napatingin si Vilma sa mukha nito. Mukhang mas maayos na ito kaysa sa mga nagdaang gabi. Ngunit alam niyang maaaring nagpapanggap lamang ang anak niya. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Akil? Nag-aalalang tanong ni Vilma. Napahinto si Vanessa sa pagsusuot ng sapatos. Misunderstanding lang po talaga. Nasigawan lang po niya ako. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag. Napabuntong hininga si Vilma. Hindi siya kumbinsido sa mga sinabi ng kanyang anak. Anak, hindi kita pinipilit magsabi ng detalye. Pero kapag mabigat na ang loob mo, pwede mo kaming takbuhan. Makikinig kami at palagi mo kaming kakampi sa kahit na ano. Tumango si Vanessa at niyakap na lang siya. Salamat po, ma. Pinanood ni Vilma ang anak na lumabas na ng bahay. May kung anong kumurot sa puso niya. Hindi talaga siya kumbinsido. Pero ayaw niya ring pilitin ang anak. Alam niyang may mga bagay na mahirap sabihin kapag sariwa pa ang sakit. Lumipas ang mga linggo, unti-unting bumalik sa normal ang kilos ni Vanessa. Pumasok ito sa trabaho, nakikipag-usap sa kanila, kumakain kasama ang pamilya at nakikipagtawanan pa. Kaya unti-unti ring kumalma si Vilma. Baka nga misunderstanding lamang. Baka nag-away lang ang dalawa at kailangan lamang ng panahon. Ngunit isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga damit, biglang pumasok si Valerie sa silid. Ma! Mama! Napalingon si Vilma. Bakit? Bakit ka natataranta na? May hawak itong cellphone at gulat na gulat ang mukha. Si Ate Vanessa may video na kumakalat sa internet. Nandun po siya. Nakita ni Vilma ang isang video na kumakalat sa online. At sa unang tingin pa lang, nakilala niya si Vanessa. Diyos ko! Si Vanessa, kinakaladkad ng isang babae. Nanginginig ang kamay niya at hinawakan ng maigi ang cellphone. Ang ate mo ba talaga ito? Bakit may gumagawa nito sa kanya? Bakit siya sinasaktan? Pinanood ni Vilma ang video. Narinig niya ang sigaw at mga iyak ni Vanessa. At nakita niyang may isang lalaking sinasaktan din ng babae. Nang makita niya ang mukha ng lalaki, nanlamig siya. Akil, anong nangyayari? Bakit kinakawawa si Vanessa? Hindi niya agad naintindihan. Bakit naroon si Akil? Bakit may babaeng umaatake kay Vanessa? At bakit ganoon ang galit nito? Hanggang sa marinig niya ang sinabi ng babae. Akala mo wala akong alam? Asawa mo ko, Akil. Niloloko mo ko? Talagang ipagpapalit mo ko sa higad na babaeng to? Parang may dumagundong sa tenga ni Vilma. Asawa? Asawa ni Akil ang babaeng nananakit sa ate mo. Napatingin siya kay Valerie na naluluha. Mama, ano ba naman tong ginagawa ni ate? Akala ko matalino siya. Bakit ganito siya sa lalaki? Hindi makapagsalita si Vilma. Nabitiwan niya ang cellphone. Parang bigla siyang nahilo. Kabit ang anak niya. Hindi yun mag-process sa kanyang utak. Parang bumalik sa kanya ang sariling nakaraan. Siya ang may kabit noon. Nagtaksil siya kay Renato. Pagkatapos ngayon, anak niya naman ang naging kabit. Na-involve si Vanessa sa pagtataksil. Karma na ba niya yun? Pero bakit sa anak niya pa? Kung parurusahan siya ng kalawakan, bakit sa anak niya pa napunta? Hindi niya kayang huminga ng maayos. May nakakita na ba nito? Mapapahiya ang ate mo. Hindi pwedeng kumalat ito. Ma, ang dami na.
Ipinapasa na po sa iba't ibang page. Napaupo si Vilma sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang mas matindi. Ang galit niya kay Akil o ang takot niya para kay Vanessa. Para siyang sasabog. Pero isa lang ang sigurado niya. Kailangan niyang protektahan ang anak niyang si Vanessa. Sakto, dumating naman si Renato sa bahay. Nakagagaling lamang sa shop. Anong nangyayari? Bakit ganyan ang mga itsura niyo? Hindi agad makapagsalita si Vilma. Sa halip ay iniabot niya ang cellphone. Pinanood ni Renato ang video. Habang tumatagal, lalo niyang nakikita ang pagtigas ng mukha ng asawa. Nagsimulang maglakad si Renato pabalik-balik. Nasaan si Vanessa? Anong nangyayari? Bakit hahayaan niyang maging kabit siya ng Akil na yon? Lahat sila, hindi na mapakali sa bahay. Makalipas ang ilang oras, narinig nila ang pagbukas ng gate. Napalingon silang lahat nang makita si Vanessa na naglalakad papasok. Pagpasok pa lang nito, nagulat ito nang makita sila. Mama, Papa, nagsalita agad si Vilma. Anak, nakita namin ang video. Bakit ka pumatol sa may asawa na? Sa kakailan nangyari yon? Yun bang gabing umuwi kang magulo ang buhok at namumugto ang mga mata? Unti-unting umalpas si Vanessa. May asawa po si Akil? Napapikit si Vilma. Kahit alam na niya, masakit pa ring marinig mula sa sariling anak. At alam mo, umiling si Vanessa. Hindi po, akala ko po single siya. Nalaman ko lang po nang sumugod na yung asawa niya. Lumapit si Renato sa panganay nila. Anak, bakit hindi mo sinabi sa amin noong gabing umuwi kang umiiyak? Nahihiya po ako, Papa. Hindi ko po kasi talaga alam. Wala po akong alam. Hindi ko naman po ipapakilala si Akil dito kung pumayag po akong maging kabit. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Huwag ka nang makikipagkita sa lalaking yon. Kapag pumunta yun dito, baka kung anong magawa ko. Putulin mo na kung ano man ang ugnayan na meron kayo. Nagkakaintindihan ba tayo, Vanessa? Natagalan bago tumango si Vanessa. Mas lalong tumindi ang pag-iyak nito. Kalaunan tumango rin ang anak niya at pumasok na sa loob ng silid. Nang marinig yon, mas lalo siyang nasaktan. Paano pa nila yon aayusin? Hindi naman ginusto ng anak nila yon. Pero alam niya na ang taong pinagtaksilan, mas madalas na sarado talaga ang utak. Pagkatapos ng gabing umamin si Vanessa, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Pero unti-unti, pinili ni Vanessa na mamuhay ng maayos. Isang umaga, nakita ni Vilma ang anak na nag-aayos ng mga gamit nito. Anak, aalis ka. Opo ma, magre-resign ako? Napahinto si Vilma. Sigurado ka? Opo, huminga ng malalim si Vanessa. Gusto kong magsimula ulit. Kapag nandyan pa rin po ang lahat ng alaala, parang hindi ako makaalis sa nangyari. Naramdaman ni Vilma ang bigat sa dibdib. Naiintindihan niya ang nararamdaman ng kanyang anak. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Napangiti ng bahagya si Vanessa. Salamat ma. Makalipas ang ilang buwan, nakahanap ng bagong trabaho si Vanessa. Hindi man kasing ganda ng dating trabaho, pati na rin ang sahod, mas payapa naman ang isip nito. Unti-unti, bumalik ang dating sigla ng kanilang panganay. Muli itong nakipagbiruan kina Vienna at Valerie. Pero isang hapon, abala si Vilma sa kusina nang makarinig siya ng malakas na pagbukas ng gate. Napakunot ang noo niya. Maya-maya, narinig niya ang malakas na katok. Hoy, Vanessa, higad ka, lumabas ka dyan. Lumabas siya ng kusina. Nakita niya si Vanessa na nakatayo sa sala at namumutla. Hindi na kailangang itanong ni Vilma kung sino. Alam niya agad na asawa yon ni Akil. Lumapit si Vanessa sa likod niya. Agad niyang hinawakan ang kamay ng anak. Dito ka lang. Kami na ng papa mo ang haharap. Binuksan niya ang pinto, ngunit hindi niya hinayaang lumabas si Vanessa. Nang mabuksan nila ang gate, nakatayo sa harap nila ni Renato ang isang babaeng halatang galit na galit. Iharap niyo sa akin si Vanessa. Nasaan siya?
Itinatago nyo ang malandi nyong anak? Ano, ayaw nyong ilabas? Hirap sa inyo, kinukonsinti nyo. Lumapit si Vilma sa babaeng nagwawala. Hindi namin kinukonsinti ang anak namin. Naramdaman ni Vilma ang pagkirot ng puso. Alam niyang nasaktan ang babaeng nasa harap nila. Ngunit hindi niya kayang panoorin na gambalain ito ang anak niya. Naiintindihan namin na galit ka, pero anak namin si Vanessa. Hindi namin hahayaang sigawan o saktan mo siya. Sambit naman ni Renato. Biktima rin ng panlilinlang ang anak namin ng asawa ninyo. Tumawa ng mapait ang babae. Biktima? Baka sa una maniwala pa ako. Pero sa pangalawa, alam na niya. Bakit pa rin siya lumalandi? Alam niyang may asawa, kumakabit pa siya kay Akil. Pero pinutol na niya ang relasyon dyan sa asawa mo. Walang kasalanan ng anak namin kung babaero at sinungaling yung asawa mo. Giit pa ni Vilma. Sigurado ka? Biglang inilabas ng babae ang cellphone nito. Kung ganon, ipaliwanag niyo to. Ipinakita nito ang isang litrato at isang video. Nanlamig si Vilma sa nakita. Nandun si Akil at si Vanessa. Pareho ang suot ni Vanessa sa litrato sa suot nito kahapon. Kuha yan kahapon. Magkasama na naman sila. Ngayon niyo sabihin sa akin na biktima lang ang anak ninyo. Ang sabihin niyo, ginugusto pa rin ang anak ninyo na kumabit. Hindi makapagsalita si Vilma. Napatingin siya kay Renato. Maging ito ay tuluyang nanahimik. Napapikit si Vilma. Masakit tanggapin. Ngunit kung totoo ang litrato at video na yon, may bagay na hindi sinabi sa kanila si Vanessa. Nangako ito na titigilan na, pero mukhang mas lalo lang nalugmok. Bago pa sila makapagsalita, isang sasakyan ang huminto sa labas. Bumaba si Akil at agad itong lumapit. Jane, please, tama na yan. Nakakahiya na. Lumayo ka. Ako pang nakakahiya. Mas nakakahiya kayo ng kabit mo. Sinubukan nitong pigilan ng asawa. Ngunit sa sobrang galit nito, hindi na ito nakinig. Nasaan si Vanessa? Ilabas niyo sabi. Kami ang magtutuos. Nakita ni Vilma ang pag-igting ng panga ni Renato. Bigla itong lumapit kay Akil. Walang salitang sinapak ni Renato ang dating boyfriend ng anak nila. Nataranta si Vilma. Renato! Bumagsak si Akil sa gilid. Ngunit hindi pa tumigil si Renato. Kung may dapat sisihin, ikaw! Renato, tama na. Awat niya sa asawa. Gigil pang sumapak si Renato. Niloko mo ang anak ko. Hindi mo sinabi na may asawa ka. Papa, please. Nagulat siya nang bigla na lang lumabas si Vanessa at pumagitna. Papa, tama na. Ngunit nang makita ito ng asawa ni Akil, sumugod na agad. Ikaw, lumabas ka rin na malandi ka. Napaatras si Vanessa. Agad siyang humarang. Ngunit nahawakan na agad ng asawa ni Akil ang buhok ni Vanessa. Napahiyaw ang anak niya. Bitawan mo siya. Tinulak ni Vilma ang babae. Pero nagsimulang magkagulo ang lahat. Nang makakuha ng pagkakataon, nagmamadaling pinapasok niya si Vanessa sa bahay. Walang hahawak sa anak ko! Malakas na sigaw ni Renato at malakas na nagmura. Nasa teritoryo namin kayo. Walang hahawak sa anak ko. Galit na galit pa rin ang asawa ni Akil. Magdedemanda ako. Magdedemanda ako sa inyong lahat kung kinakailangan. Naramdaman niyang nanghina ang mga tuhod niya. Hindi niya kayang isipin na mas lalala pa ang sitwasyon. Kaya bago pa siya makapag-isip ng maayos, lumuhod na siya para lang sa anak niyang si Vanessa. Vilma! Napatingin si Renato at sinubukan siyang patayuin. Ngunit hindi siya tumayo. Malaking bagay sa kanya ang lahat ng nangyayaring yun. Nagtaksil siya at nagkamali, pero hindi siya gaanong pinahirapan ng asawa niya. Ngayong malalaki na ang mga anak nila, parang ang anak niya ang lahat ng sumalo ng paghihirap at parusa ng nagawa niyang pagtataksil. Patawarin mo ang anak ko. Tumulo ang luha niya. Alam kong nagkamali siya. Hindi ko yun itinatanggi. Pero hindi niya alam sa simula na may asawa na ang lalaking yan. Natahimik ang babae at nangilid ang mga luha. Hindi namin siya tinuturuan na maging kabit. Pinagsabihan namin siya. Pinilit naming lumayo siya.
Mahinang sabi ni Vilma. Pero bumalik pa rin siya. Nilandi niya pa rin ang asawa ko. Nakikipagkita pa rin. Napayuko si Vilma. Kung totoo yan, kakausapin namin siya. Hihinga namin siya ng paliwanag. Kami na ang magpaparusa sa anak namin. Kami na ang bahala. Hinding-hindi na siya makakagulo sa inyo. Napailing si Jane. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha nito. Kaya alam niyang malambot din ang puso ng asawa ni Akil. Sa halip na sumagot, sumakay na lang ito sa sasakyan. Hindi niya alam kung may magagawa pa ang pagluhod niya. Pero umaasa si Vilma na huwag nitong kasuhan ng anak niya. Mas lalong mahihirapan si Vanessa. Inalalayan siya ni Renato na tumayo. Bakit ka naman lumuhod? Tumulo na rin ang kanyang mga luha. Ayokong mapariwara ang anak natin. Pakiramdam ko, si Vanessa ang sumasalo ng karma na dapat ay sa akin. Naging mabait ka. Napatawad mo ako. Tapos ngayon siya itong na-involved dito. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng asawa. Niyakap siya ni Renato at hinaplos ang kanyang buhok. Ano ka ba? Wala yon. Wala na yon. Huwag mo nang isipin. Ang tagal-tagal na. Ano man ang nangyari ngayon sa anak natin, buong ngayon ang mga desisyon niya na hindi niya pinag-iisipan. Halika na, pumasok na tayo. Kailangan nating makausap ng masinsinan yan. Tumayo na lang siya. Nang makapasok, nakita nilang nag-aabang si Vanessa sa kanila. Wala pa man silang sinasabi. Nanginginig na itong umiyak. Sorry po. Sorry. Bakit ka nakipagkita ulit? Bakit? Gusto mo ba talagang maging kabit? Mariin niyang tanong. Ayoko pong maging kabit pero mahal ko po kasi talaga si Akil. Napapikit si Vilma. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin sa anak. Muling nagsalita si Renato. Hindi mo pwedeng mahalin ang lalaking yon. May asawa siya at tama na yung kahibangan mo. Nangako kang hindi makikipagkita pero nakipagkita ka ulit. Ano, makikipagkita ka ba ulit sa Akil na yon? Hindi nakasagot si Vanessa. Para bang pinag-iisipan pa nito. Sa pagkakataong yon, sinampal na ni Vilma ang anak. Mama, usal nito sa kanya. Pero sinampal niya pa ulit. Paulit-ulit hanggang sa napahikbing muli si Vanessa. Mama, magising ka. Magising ka, anak. Ginawa kang kabit ng lalaking yun. Huwag mong sirain ang buhay mo para sa pagmamahal mo sa maling lalaki. Mas lalong umiyak si Vanessa at napaluhod na sa harap niya. Iyak ito ng iyak. Pero kahit ganon ang ginawa niya, lumuhod din si Vilma at niyakap pa rin ang anak. Marami ka pang makikilala na mas matino. Huwag mo nang ilapit ang sarili mo sa mga taong yon. Tama na, anak. Tama na. Hindi siya sigurado kung susunod ito. Pero magtitiwala ulit sila kasi kahit na ganon ang ginawa ni Vanessa, sila pa rin ang nagpalaki rito. Sila pa rin ang nagturo ng mga values na dapat nitong sundin. Makalipas ang ilang buwan, sinikap ni Vanessa na muling bumalik sa dating buhay. Talagang binantayan nila ni Renato. Natapos ang isang taon, nandoon pa rin ang takot nila na baka maghumaling na naman sa maling pag-ibig ang kanilang panganay. Pero nang matapos ang 2 taon, muling may pinakilalang boyfriend si Vanessa. At sa pagkakataong yon, sigurado na silang mabuting lalaki. Anak lang naman kasi ng kapitbahay nila. Salamat din sa Diyos na hindi hinusgahan ang anak nila kahit naging kabit ito. Hanggang ngayon pa rin ba nagsisisi ka pa rin sa nagawa mong pagtataksil sa akin dati? Tanong sa kanya ni Renato. Huminga ng malalim si Vilma at pinagmasdan ang dagat sa kanilang harapan. Kahit napatawad mo na ako, Renato, habang buhay akong magsisisi at pinagbabayaran ng mga kasalanan ko. Kaya nga lagi akong takot. Mahirap para sa akin, pero alam kong mahirap din para sa'yo. Kasi hindi mo naman makakalimutan ang ginawa ko. Babalik at babalik pa rin sa mga pag-aaway natin. Kasi may lamat na sa pagitan nating dalawa. Pero nagpapasalamat pa rin ako na nakuha mo pa rin akong patawarin at tanggapin. Ngayon, alam na ni Vilma na ang pagkakamaling ginawa niya ay hindi pa naman katapusan ng buhay. Napatawad siya kasi marunong siyang umamin at magsisi sa mga bagay na nagawa niya.
Hindi pa rin niya deserve ang pagpapatawad ng kanyang asawa. Pero tatanggapin niya yon, hindi bilang regalo kundi pagbabayad sa mga naging kasalanan niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na lahat tayo ay maaaring magkamali at makagawa ng desisyong pagsisisihan natin. Pero hindi natin dapat gawing dahilan ang lungkot, problema o tukso para saktan ang taong nagtitiwala sa atin. Muli ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.